Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Biheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako.
Tugon niya, "Ako ang Diyos ng iyong ama." Wika sa kanya, "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay." Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinigo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat iyong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag nagliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanuno sa inyo sa mga hukuman at hahagupin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayo mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung ano at kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras,
ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng aking Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalaban ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, ipinagdiriwang natin ngayon ang alaala ni San Benito, isang abad, isang monghe, isang banal. Ang kanyang buhay ay larawan ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng panalangin at ng paggawa. Para sa kanyang kabanalan ay nakikita hindi lamang sa mga gawang panlabas, kundi ang tunay na kabanalan ay nagbumubukal sa ating puso at nakikita sa ating gawa, sa ating salita, sa ating kinikilos at pagpapasya, at lalo't higit nakikita ang kabanalan sa katahimikan ng ating mga puso. Ang kanyang pangalang Benito ay nangangahulugan ng pagpapala o ng bendisyon. At alam natin na ang pagpapala na mula sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo makapagpatuloy sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng bagong pananaw upang siya'y sundan at ating maipakita ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan din na ating paglilingkod sa ating kapwa. Kaya naman ang pagpapala na ito, mga kapatid, ay ipinakita rin sa unang pagbasa. Ipinakita sa unang pagbasa ang muling pagkikita ni Israel at ni Jose. Ipinakita roon na matapos ang hindi magandang pangyayari sa kanilang pamilya, sila'y muling nagtagpo at muling natupad ang kalooban ng Panginoon na hindi siya sisilayan ng kamatayan hanggat di niya nakikita ang kanyang minamahal na anak. Para bagang sinasabi sa atin na ang pagpapala ng Panginoon ay dumarating sa tamang panahon. Hindi sa panahon na inaasahan natin o hinihiling natin, kundi ang kanyang pagpapala ay dumarating sa mga sandali na ito'y labis-labis nating kinakailangan. At alam ng Panginoon kung kailan ito darating at ipagkakaloob. Gayon din naman isang katotohanan ng pagsunod sa Panginoon ang ipinakita sa ating Ebanghelyo. Ipinakita rito ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at sa mga nagnanais na maging alagad na ang pagsunod sa kanya ay hindi madali. Ano pa ipinakita sa Ebanghelyo at sinabi ng Panginoon na isinusugo ko kayo na para bagang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Magpakatalino kayo, kagaya ng ahas. Magpakumbaba kayo, kagaya ng mga kalapati. Sinasabi sa atin na ang pagsunod sa Kanya, sa kalooban ng Panginoon, ay hindi madali. Ngunit, sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, sa panahon na kayo inuusig, sa panahon ng inyong paghihirap, sa sandali ng pangangailangan, ang Espiritu ng Diyos ang siyang gagalaw, gaganap sa kanyang kalooban. Kaya nga, napakabigat ang ating Ebanghelyo sa pagbibigay ng halimbawa na maraming taong hindi makakaunawa sa atin, sa ating pananampalataya o sa ating pagmamahal sa Diyos. Binigay lalim dito maging kung minsan ating mga kapamilya ay hindi mauunawaan ang ating pagpapatotoo. Gayunpaman, ang pangako ng Diyos na kung tayo manatiling tapat sa kanyang kalooban, sasapit sa atin, sisilay sa atin, at darating ang
tunay na kaligtasan. Kaya mga minamahal na kapatid, sa diwa na ating pagdiriwang ngayon ng paggunita kay San Benito, gayon din na ating mga pagbasa, ito'y nagpapaalala sa atin at humahamon at nagbibigay ng panibagong direksyon. Na una, naasahan natin ang pagpapala ng Diyos. Asahan natin ang kanyang biyaya. Hindi dahil sa wala tayong magagawa. Hindi dahil sa tayo lamang ay humihingi sa Diyos at wala na tayong gagawin. Hindi. Kundi ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa panahon na tunay nating kailangan. Sa sandali na ito'y tunay nating hinahangad. Sa sandali na muling maipapakita ang kaninlingan ng Diyos sa ating pagsaksi, sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa madaling sabi, alam ng Diyos kung kailan, saan at paano niya ipagkakaloob ang pagpapala ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang magandang halimbawa, ang unang pagbasa, maging sa huling bahagi ng buhay ng Israel, dumating kanyang hinahangad, isang pagpapala. Sinasabi ng Panginoon, hayaan niyo. Alam niya kung kailan at kung kailan to mas makakainam para sa atin. Gayon din naman ay kalawang paalaala na ating mga pagbasa at ng pagdiriwang ngayon at isang katotohanan ang iniiwan sa atin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi magiging madali. Malinaw sa Ebanghelyo na bagamat mayroong pagpapala, na bagamat may biyaya ang Diyos, na bagamat punong-puno na siya ng pag-ibig, darating ang panahon na mayroong mga pagsubok. Darating ang mga panahon na muling lilinangin nito ang ating pananampalataya. At sa mga sandali na tayo ay dumadaan sa mga suliranin, doon higit nakikita ang kalatas ng ating pagkatao. Kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Malinaw sa Ebanghelyo, isinusugo kayong para bagang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sinasabi ng Panginoon, hindi magiging madali. Ngunit, ang kanyang pagpapala ang magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay ng panibagong perspektibo, ng bagong pananaw, at ng bagong pagkatao sa atin. At sa mga sandaling hindi natin kaya, at napanghihinaan tayo ng loob, nagugulumihanan tayo, at nawawalan tayong direksyon, sa pagpapala ng Diyos tayo makakasumpong ng kapahingahan upang muling harapin ang mga pagsubok. Kapag tayo parati lamang tumatakbo sa ating responsibilidad, nagtatago sa ating mga dapat gawin, at ayaw natin na gumawa ng desisyon sa ating buhay, kung minsan nawawalan tayo ng landas o ng direksyon. Pero ang pagpapala ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Kailangan lamang natin buksan ang ating mga sarili. At nawa, mga minamahal na kapatid, habang ating pinagdiriwang ang alaala ng San Benito, sa diwa at sa aral ng ating mabuting balita ng mga pagbasa, naway asahan nating lagi ang biyaya ng Diyos. Makibahagi tayo sa kanyang biyaya, ipagdiwang natin at ibahagi. At ang ikalawa, ang katotohanan ng pagiging Kristiyano, ng pagsunod sa kanya ay hindi magiging madali, ngunit ang kanyang biyaya ang magpapalakas, magpapatatag at magpapalalim na ating pananampalataya. Naway masumpungan nating lagi ang pagpapala ng Diyos, naway lumakas tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, at sa bandang huli, sa mga panahon ng pangangailangan, sa panahon na ating pangungulila, sa panahon ng pagharap natin sa mga pagsubok, masumpungan nawa natin ang pag-ibig ng Diyos. At sa Kanyang pag-ibig, doon tayo lalago, lalakas, at muling sasabihin, handa tayong maglingkod sa kabila ng mga pagsubok.
may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi nagmamaliw. At sa bawat panalangin na ating sasambitin, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng operasyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa naway upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lipigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming harap, aming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita San Benito, tungayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami maging dapating magkamit ng iyong mga kaloob na magkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa kami ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinakamagaling na pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo pa rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa.
ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin yan pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahala Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang mga para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala, pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat
at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming kapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang buhay matubos, ang pako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin, ang lubos na katawan at pagkabuhay sa ibig, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkakalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Matalastas, ating gunitain ang kapistahan ni San Camilo ng Lilis, ang patron ng ospital at may sakit, sa July 14, araw ng Lunes, at kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel sa July 16, araw naman ng Miyerkules. Inayayahan ko po kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offerings, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931,
Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-5489 at hanapin po si Ms. Rene Jose o si Ms. Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.